stuck by you. Found a clue. Don't forget to kiss me. Magandang hapon sa ating lahat, lalong-lalo na po sa iyo, magandang hapon. Ngayong hapon ay i-represent po namin tungkol sa himagsik ni Balagtas at kalinangang Pilipino. Sa bawat pahina ng kasaysayan, may tinig na hindi kailanman napatahimik. Tinig ng Makata, tinig ng bayan, tinig ni Francisco Balagtas. Sa panahon ng kadiliman at pangapi, hindi espada ang kanyang sandata, kundi ploma, kundi salita, kundi mga talagtod na naglalaman ng himagsik. Akdang Florante at Laura, ang bawat linya ay hindi lamang kwento ng pag-ibig at pakikipagsapalaran, kundi sigaw ng damdamin ng isang bayang nais makawala sa tanikala ng takot at pang-aawit. Dahil ang tunay na himagsik ay hindi lamang sa larangan ng digmaan, kundi sa isip, sa puso at sa kaluluwa ng bawat Pilipino. Ang kalinangang Pilipino, ito ang ating ugat, ito ang ating pagkakakilanlan sa sayaw, sa awit, sa wika, sa panitikan. Naroon ang ating kwento. Ngunit minsan nakakalimot tayo, nalilimutan natin ang sariling yaman dahil sa ingay ng banyagang impluensya. Ngunit tandaan, ang kalinlangan ay hindi pamana ng nakaraan. Ito ay buhay ng kasalukuyan at gabay sa hinaharap. Si Balagtas ay nabuhay sa ating panahon marahil ang kanyang ploma ay patuloy na lalaban sa kawalang pakialaman, lalaban sa paglimot sa ating pinagmulan. Sapagkat ang tunay na pagmamahal sa bayan ay nagsisimula sa pagkilala sa ating sarili, sa paggalang sa kultura, sa pagpapahalaga sa ating wika. Kaya tayo ang magpatuloy sa kanyang himagsik. Hindi sa dahas, kundi sa paglikha, sa pag-aaral, sa pagpapayabong ng kalinangang Pilipino. Habang may Pilipinong nagmamahal sa kanyang kultura, habang may pusong tumitibok para sa bayan, ang himagsik ni Balagtas ay hindi kailanman magwawakas.